Good morning everyone, welcome back ulit sa aking channel. Ngayon, pag-usapan natin, medyo natatawa ako doon sa mga ibang nagbe-message sa akin, at saka nag-i-email. Sabi nila, Sir, nung hyperthyroid ka ba o ngayong hypothyroid ka na, may amoy ka ba o mabaho ka? O tara, discuss ko sa'yo. Nung hyper ako, unahin natin yung hyperthyroid muna ako, Nung hyperthyroid kasi ako, guys, siyempre, andyan yung malakas tayong magpawis. Talagang excessive yung sweating natin. Ultimo dito sa noo, sa kilikili, talagang sobrang lakas, as in. Literal na nagsasalita lang ako ng ganito, Talagang ramdam ko na tumutulo yung pawis sa likod ko, sa kilikili, sa noo. O anong ibig ko sabihin doon? Laging basa ang damit. Minsan isang oras lang pag inamoy ko yung sarili ko na bakit parang hindi ako naligo. Minsan ganon. O kasi ito yung reason doon. Pagka meron tayong excessive sweating or kahit wala, pinabayaan mo lang na basa ang damit mo ng pawis. Halimbawa, nag-basketball ka, nag-jogging ka or may activity ka, basa yung damit mo. Kaya laging sinasabi sa atin ng mga magulang natin na, magpalit ka na ng damit. Okay? Yung pagpapalit ng damit, nakakatulong talaga yun para hindi na mag-accumulate yung mga germs and bacteria sa iyong damit at siyang nagiging dahilan ng body odor. Pero kung sasabihin mo sa akin na, palitan mo na yung damit mo, basa yan kasi magkaka-pneumonia ka, hindi naman yung totoo, Ang reason behind that, o ang rationale nun, talagang yun yung nagiging cause ng body odor, yung mga basang damit. Imagine, basa yung damit mo, lalo na sa kilikili part or sa likod mo, for 2 hours or let's say 1 hour na lang, amuyin mo. 'Di ba iba? Parang nakulob yung damit or parang hindi natuyo na maganda. Ganon po siya. So pag yun, hindi mo pinalitan at suot-suot mo pa siya the whole day, ang baho talaga. Hindi naman matutuyo yung pawis mo doon ng basta-basta. Tuloy-tuloy ang pawis mo So ang nangyayari, nagkakaamoy ka talaga hanggang sa parang amoy putok na or amoy anghit na. So ganon. Kaya kailangan papalitan mo yung damit. Hindi lang sa damit, pati sa short, sa brief, sa medyas, 'di ba? Bakit sinasabi wag mong isusuot ang medyas pag basa pa ha? Kasi nag-a-accumulate 'yon ng bacteria. Ang mangyayari niyan magkakaalipunga ka, magkakaroon ka ng pangangati sa paa, yung butlig-butlig, So ganon. Ang sagot ko nung hyperthyroidism ako, yes, amoy pawis ako. Kaya lagi ako may ekstrang damit sa bag o kaya minsan sa likod ng kotse. Lagi ako may baon talaga. Isa, dalawa yan at saka brief. Kasi nga sobrang lakas kong magpawis. Kahit sa simpleng meeting lang, trabaho, inis na inis ako dahil para akong laging tense na pinapawisan. So ayun nga, nung hyperthyroid ako, andyan yung 2 hanggang 3 beses akong maligo sa loob ng isang araw. Kasi nga ang pakiramdam mo, hindi mo kayang tagalan yung init. Irritable ka. O, gano'n, Tapos sa buhok, sa ulo, pakiramdam ko, pag kinuskus ko ng ganyan, inamoy ko, amoy anit. Pakiramdam ko, parang hindi ako nag-shampoo, Kasi nga, malakas ako magpawis noon. And to think, ang weather natin sa Pilipinas, tropical. May mga pagkakataon talaga na may kainitan ang weather natin, Bisan 1 linggo, 2 linggong mainit, may ganon. So, ang tendency nun, papawisan ka. Yung minsan nga sa mall, naglalakad ka lang. Iikot ka, may titingnan ka sa 2nd floor, sa 3rd floor, pinapawisan ka kahit nasa mall. So, may ganon, Excessive sweating. Tapos, may time din, na pakiramdam ko, nalulusaw agad yung nilagay kong deodorant sa sobrang lakas kong magpawis. Kasama yon sa mga sintomas ng hyperthyroidism, yung excessive sweating na tinatawag. I'm not saying na hyperhidrosis, magkaiba yon. Tapos may mga pagkakataon na yung ligo mo, gusto mo parang lagi ka na lang na maliligo. May ganon. Kasi nga, sobrang init ang pakiramdam. Gusto mo, lagi kang naka-aircon din. Ganon talaga, Ako, sasabihin ko, yes, nag-iba yung amoy ko nun. Talagang amoy pawis. Nakakahiya minsan, parang feeling ko, nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Dahil nga,
Parang feeling ko baho ko. May ganun, no? So, yun lang. So, ito, discuss natin, hypothyroid naman. Discuss natin tong hypothyroid, no? Kung mabaho din ba tayo sa hypothyroid or amoy pawis. Well, ang pinagkaiba naman itong hypothyroid dito, matagal na akong pawisan kumpara nung hyperthyroid ako, no? Dito kasi sa hypo, medyo, sabi ko nga sa inyo, kung ikaw pawis na, ako, as a hypothyroid patient, I need 15 more minutes na warm up or exercise bago ko ma-reach yung pawis. Sagot ko, hindi. Mas madaling i-manage ang hypothyroid kasi nga, hindi ka rito masyadong pinapawisan, tapos yung yung pakiramdam mo sensitive ka naman sa lamig, lamigin ka rito. Well, ang magiging problem mo lang dito yung pagiging tamad. Kung tamad kang maligo, syempre yung hygiene mo mapapabayaan mo na rin, hindi lang paliligo, ultimo paghihilamos, pagsisipilyon, minsan may ganon na nakakatamad gawin because of hypothyroidism. And when you say hypothyroidism, meron tayong low energy or nakaka-experience tayo ng mababang energy sa katawan, no? Well, yun yung nakikita kong problem dito. Kung tamad ka maligo, well, babaho ka talaga kahit sabihin mo hindi ka naman pinapawisan, no? Andyan yung singaw ng katawan mo or yung katas ng katawan mo. But for me, I'm good with hypothyroid. I'm not bothered na ganun yung amoy ko kagaya ng hyperthyroidism ako. Kasi dito, naliligo ako ng maayos sa hypo. Ganun din sa Pilipinas. Tapos, hindi naman ako ganun kalakas ng magpawis. Pinapawisan, pero as in, bawas kumpara nung hyperthyroid pa tayo. No? Ang magiging problema mo dito, kung tinatamad ka talaga magpalit ng damit, tinatamad ka tumayo para magsipilyo, maligo, maghilamos. So, yun yung magiging problem. But again, for me, mas madaling i-manage ang hypo. No? Pagdating sa ganyan, sa hygiene. Kasi nga, hindi naman tayo pinapawisan ng sobrang tindi rito. Okay? Yun nga lang, ang problem talaga sa sa hypothyroid, pagka ikaw low energy, ayan na, talagang halos ayaw mo nang gumalaw, o yun nga lang, mag-gain ka ng weight, and at the same time, pagka nag-gain tayo ng weight, tinatamad na rin talaga tayo, lalo na kung busog ka, ayan. No? So, for me, dapat balance. Hindi ka naman dapat mamili doon sa dalawang sakit, no? Hindi naman siya okay talaga pareho, but for me, as a patient na pinagdaanan ang hyper at ngayon ay hypo, I think, and for me na lang, mas okay talaga ang hypo. Okay? Mas okay talaga ang hypo, madaling i-manage, tapos syempre ito tayo, no? Okay tayo. Nagagawa yung exercise, pawisan ka man, hindi na ganun kalala, pero syempre pawis pa rin yun. So pag pinawisan, anong dapat gawin? Dapat tayong maligo, maghilamos, magpalit ng damit, or kung ano man gusto mo. As long as na ginagawa mo yung proper hygiene sa katawan, hindi yung paulit-ulit yung damit, no? Ganon. Hindi ka nagsa side A, side B ng underwear. Dapat talagang palitan mo yan. Twice a day ka magpalit ng underwear. O yung t-shirt, ganon din. Kaya ako kahit dito sa Australia, kahit winter pa yan, lagi akong may extrang damit. At saka underwear sa locker ko o kaya sa bag ko. Lagi akong meron. Minsan nga napapansin ko, tatlo na pala yung damit ko dito sa locker o kaya dito sa bag ko. No? So ganun lang, simple as that. And syempre, kung kinakailangan mong gumamit ng deodorant, gumamit ng antiperspirant, gamitin mo. Kung kinakailangan mong magpabango ka. Kung kinakailangan mong magpalit ng sabon, gawin mo. Walang problema doon. Gusto mong bumili ng pabangong medyo talagang may presyo, gawin mo. So, yun lang ang mapapayo ko. Okay? So, paano? Sana nakatulong tong video na to. Maraming salamat sa inyong panonood. And God bless everyone. At medyo medyo magandang panahon. So, paano? Exercise muna ako. See ya and thank you again.